Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang Anak at ibinibigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagtitiwala. Sa buhay may mga pagkakataon na kailangan mong pumili. Maniniwala ka ba o magdududa? Magtitiwala ka ba o kukontrolin mo ang lahat? At kadalasan, ang pinakamahirap gawin ay ang magtiwala. Lalo na kung hindi mo nakikita yung buong larawan. Naranasan mo na bang may pinagdadaanan ka na hindi mo maintindihan? At ang tanong mo ay, Panginoon, saan ka ba dito? At sa halip na magtiwala, pinipili mong hawakan ang kontrol dahil natatakot kang sumuko. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, malinaw ang mensahe. Ang nagmumula sa itaas ay higit sa lahat. Ang nagsasalita mula sa Diyos ay nagsasalita ng katotohanan. At ang sinumang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. At dito natin matatagpuan ang salitang sumasaklaw sa lahat. At yan ay ang pagtitiwala. Mga kapatid, ipinapakita sa ating Ebanghelyo ang malinaw na kaibahan. Ang mula sa lupa at ang mula sa langit. Ang mula sa lupa ay limitado. Nakikita lang ang bahagi, naiintindihan lang ang piraso. Ngunit ang mula sa langit, si Jesus, siya ang may buong katotohanan. At dito pumapasok ang hamon. Magtitiwala ka ba sa Kanya? Hindi ito simpleng paniniwala lang. Ang pagtitiwala ay mas malalim. Ito ay pagsuko. Ito ay pag-amin na hindi mo hawak ang lahat. Ito ay pagbibigay ng iyong buhay sa Diyos kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nagsalita si Jesus, iyon ay katotohanan. Hindi opinyon, hindi haka-haka, katotohanan. Ngunit bakit mahirap magtiwala? Dahil gusto nating makita muna bago maniwala. Gusto nating kontrolado muna bago sumunod. Gusto nating sigurado muna bago magbigay ng sarili. Ngunit ang pagtitiwala ay kabaliktaran nito. Ito'y paniniwala kahit hindi mo pa nakikita. Ito ay pagsunod kahit hindi pa malinaw ang lahat. Ito ay pag-asa kahit tila wala pang kasiguruhan. At ang pangako ni Jesus ay malinaw. Ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon, kundi mayroon na ngayon. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula hindi sa hinaharap, kundi sa kasalukuyan kapag pinili mong magtiwala sa Diyos. At narito ang pinakamalalim na katotohanan. Ang hindi mo pinagkakatiwala sa Diyos ay siyang magiging dahilan ng iyong pagkabalisa.
Kung hindi mo ipinagkakatiwala ang iyong kinabukasan, mapupuno ka ng takot. Kung hindi mo ipinagkakatiwala ang iyong sugat, dala mo pa rin ang sakit hanggang ngayon. Kung hindi mo ipinagkakatiwala ang iyong buhay, mapapagod ka sa kakakontrol ng lahat. Kaya ang tanong ay hindi mabuti ba ang Diyos, kundi nagtitiwala ba tayo sa kanyang kabutihan? Yun ang tanong. Dahil kahit gaano kabuti ang Diyos, kung hindi naman tayo magtitiwala sa kanyang kabutihan, hindi natin mararanasan yung kapayapaan. At ito yung hamon ng ating ebanghelyo. Hindi lang kilalanin si Jesus, kundi magtiwala sa kanya ng buo. Ngayong nasa panahon pa rin po tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na bitawan yung kontrol at matutong magtiwala. Ipagkatiwala natin sa Kanya yung ating takot, pagkatiwala natin sa Kanya yung ating mga plano, at yung ating buong buhay. Kaya natin yun, hindi natin kailangan maalaman ang lahat. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Siya na nakakaalam ng lahat. Simulan natin sa isang simpleng hakbang. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. At araw-araw ulit-ulitin natin ito. Lalo na kapag parang ang hirap magtiwala. Dahil ang buhay na puno ng pagtitiwala ay buhay na puno ng kapayapaan. Mga kapatid, anong bahagi ng ating buhay yung nahihirapan tayong ipagkatiwala sa Diyos? At ano ang pumipigil sa atin na lubos na magtiwala sa Kanya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagmumula sa itaas at may hawak ng katotohanan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa mga bagay na hindi namin nauunawaan. Tulungan mo kaming bitawan ang aming takot at yakapin ang iyong plano para sa amin. Nawa ay mamuhay kami sa kapayapaan na nagmumula sa pusong nagtitiwala sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.